Mabilis niyang kinabig ang manibilan ng kanyang modilong Mercedes-Benz. Pakurba ang daan, pero hindi niya naisip magminor. Nagmamadali si Arne. Kailangan niyang dumating sa binyo ng simposyum bago magsimula ito. Halos lahat ng ospital sa buong Kabikulan at karatig lugar ay may delikado sa nasabing kumbensyon. At ang kanilang kumpanya na pioneer sa genetics medicine ay mas makukuha ng higit na pabor para sa marketing ng kanilang produkto sa simposyum na ito. Matapos ang parang walang katapos ang pagmamaniho sa kahabaan ng Maharlika Highway, narating na niya ang Sorsogon City. At maya-maya pa ay bumulaga sa kanya ang hotel na binyo ng simposyum. Ibinigay niya ang susi ng kanyang kotse sa sumalubong na balit ng hotel. Nagtuloy-tuloy siyang pumasok sa lobby ng hotel. Pumunta siya sa reception counter at nagpalista bilang isa sa mga delikado ng nasabing simposyum. Makaraang bigyan siya ng ID at isinuot niya ito sa kanyang leeg, pumasok na siya sa function rooming hotel. Nagsisimula pa lamang magdatingan ang mga delikado ng simposyum. Pinagalan niya ang kanyang paningin at tinignan niya kung nandoon na ang kanyang sekretarya. Nakita niyang sinasalubong ng mga asherit ang bawat delikado at sinasamahan sa nakatakdang upuan ang mga ito. Nakita niya ang mabilis na paglapit ng isa sa mga asheriting tumunog ang cellphone na nasa bulsa ng suot niyang Amerikana. Habang itinuturo ng asherit ang upuang laan sa kanya, tinanggap niya ang tawag sa kanyang telepono. "Good morning, Sir Arne. Nasa binyo na po ba kayo?" Ang tinig ng kanyang sekretarya ang nasa kabilang linya. "Nandito na po ako sa lobby ng hotel." "Dito na ako sa loob. Pumasok ka na dito," sabi ni Arne sa telepono habang papaupo na siya sa takdang upuan. Inaayos niya ang telepono sa bulsa ng kanyang Amerikana nang mapasulyap siya sa lamisa na nasa kanan niya. Inagaw ang pansin niya ng isang babae sa kabilang misa. Parang isang artista ang dating nito. Matangos ang ilong na binagay ng manipis na labi at makipot na bibig. Simple ang suot na puting t-shirt at kupas na jeans, pero lalong nagpalito sa kagandahan nito ang simpleng kasuotan. Para siyang nabato-balani sa kagandahan ng babae. Maya-maya ay may lumapit at naupo sa tabi nito na isa ring magandang babae na mukhang nakaririwasa sa buhay. Naka-formal dress ito na coat and skirt. At natatandaan ni Arnie ang pangalawang babae. Anak ito ng kilalang politiko na si Congressman Arthur Buenviaje. Nakaramdam si Arnie ng lihim na galak sa isiping natatandaan niya ang pangalawang babae na kausap ng babaeng umagaw sa kanyang atensyon. May magandang dahilan siya para lumapit at kausapin ang dalawang babae sa kabilang misa. Parang napakahaba ng unang lecture ng umagang iyon para kay Arnie. Kaya naman, nang mag-announce ng break time, una agad siyang tumayo para puntahan ang kabilang misa. Kasalukuyang sumisimsim ng pineapple juice ang mga participant sa kabilang lamisa nang lumapit si Arnie. Higit na mas maganda sa malapitan ang babae, naisip niya. "Please excuse me, di ba ikaw ang anak ni Congressman Buenviaje?" Bungad ni Arnie sa grupo. Nakatingin kay Leah pero ang atensyon ay kay Len. Napatingin sa kanyang paglapit si Leah at natitigilang inabot ang inilahad niyang palad. "I am Arnolfo Alcantara. Arnie na lang for short." Naglabas si Arnie ng mga nakahandang tarhita at ipinamigay sa mga kaharap. Huli niyang inabutan ng tarhita si Lane at ginagap ang palad bilang pagpapakilala. "You are Miss." Ibiniti nito ang sinasabi habang hindi iniaalis ang titig kay Lane. "Siya si Dr. Lynn Abarintos." Si Leah ang nagsalita.
At ikaw naman si... Hindi maalala ni Arnie ang unang pangalan ng anak ni Congressman Arturo Buenviaje. Lia, Dr. Lia Buenviaje. Nangingiti na naiirit ang pagpapakilala ni Lia sa sarili. Okay, din see you girl sa lunchtime. Nakita ni Arnie ang pagkawin ng kanyang sekretarya mula sa kabilang misa. Naisip niya na tama na muna ang maikling pag-iksina niya sa grupo ni Dr. Lynn Abarintos. Nailatag na niya ang unang hakbang. Kailangan na lamang dugtungan pa ang pagkakataon ng pagkikilala. Presko ang dating ng isang iyon, naisip ni Lynn. Tapos tinawag niya kaming girls. How dare him? We are doctors. At hindi ko kailanman iniisip o pinapangarap na maging isang girl niya, no? Hindi niya napansin ang sarili na napapaismid sa naisip. So balit lalo lang nagpapatingkad sa kanyang ganda ang di namamalayang pag-irap at pag-ismid sa tumalilis na lalaking may bigote. Lumabas ang malalim na biloy sa mapupula niyang pisngi. Natigil lang ang kanyang pagmumuni-muni. Nang mapansin niya na sa kanya nakatingin ang mga kaharap sa lamisa. Nang dumating ang lunch break, ay napuno ang cafeteria ng hotel sa dami ng mga dumalong delikado. Sa tansya ni Arnie, mahigit sa 500 katao ang bilang ng mga dumalo, hindi pa kasama ang staff at mga organizers. Agad niyang inapuhap ng tingin ang grupo ni na Dr. Lynn Abarintos. Natanaw niya ang magandang doktora na nakaupo sa isang lamisa, paharap sa pasilyo ng hotel. May kausap ito na isang makisig na lalaki na nakasalamin at mukhang kagalang-galang. Kasalo rin ng mga ito ang anak ni Congressman Arturo Buenviaje. Hawak-hawak ni Arnie ang wala pang laman na tray na pagkain. Isang oras lang ang lunch break. Sa tansya ni Arnie ay hindi oobra ang plano niyang makisalo sa grupo ni na Dr. Lynn Abarintos. Nakadama si Arnie ng matinding panghihinayang. Hindi bale. Alo nito sa sarili. May gabi pa naman. Sa gabing ito, hindi niya palalagpasin ang pagkakataong makalapit sa magandang doktora. Whatever Arnie, once Arnie gets. Bulong niya habang naglalagay ng pagkain sa kanyang tray. Gabi na. Katatapos lang ng huling lecture sa function room. Hinagilap ng tanaw ni Lia ang professor at hinahanap din niya ng tanaw ang karumit na si Dr. Lynn Abarintos. Sa obod ng pakiramdam niya, kung nasaan si Lynn ay maaring nandoon din ang professor. Nakadarama si Lia ng paninibugo sa nakita niyang closeness ng dalawa. Parang matagal na nang magkakilala ang mga ito. Babae si Lia at ramdam niya rin ang kining paglalandin ng karomit niya. At sa pakiramdam ni Lia, kinikilig ang batang professor kapag nagkakatitigan ang dalawa. Parang kinukurot ng panibugo ang dalaga sa naisip niya. So balit ibahin si Dr. Lia Buenviaje. Siya ay isang Aryan. Isinilang siya ng April 12. At ang Aryas ay lagi ng panlaban at nagwawagi sa bawat labanan. Pareho lang sila ni Dr. Abarintos na nag-aangkin ng kagandahan. May dalawang biloy lamang silin sa magkabilang pisngi at si Lia ay wala. Ngunit sa tindig at pangangatawan, sa alindog at angking kagandahan, ay patas lamang silang dalawa. Mas lamang si Lia sa karangyaan. Isinilang si Lia na ika nga ay may gintong kutsara sa bibig. Nag-iisang anak siya ni Congressman Arturo Buenviaje. Mas may impluwensya ang pamilya ni Lia. At sa tunggalian sa larangan ng pag-ibig, ang karangyaan at impluwensya ay malaking puntos upang matiyak ang tagumpay. Nang hindi makita ang hinahanap, tinungo na ng paa ni Lia ang pasilyo patungo sa kanilang kwarto.
Baka nauna na doon ang karumit na si Len. Ilang di pa na lang ang layo ni Leah sa pintuan ng kwartong tinutuluyan nang marinig niyang may tumawag sa kanyang pangalan sa may likuran niya. "Excuse me, Miss Buenbiyahe." Napalingon siya sa pinanggagalingan ng tinig at hindi niya naitago ang pagkairita nang makita ang tumawag. Ito yung nagpakilala kaninang break time na General Manager ng Genetics Philippines. Arnie yata, Arnolfo Alcantara. Bulong ng isip ni Leah. "Yes, anything sir?" Ibinitin niya ang sinasabi at tinitigan ang kaharap na pinabilog ang singkit ng mga mata. Wala naman, Miss Buenbiyahe. Gusto ko lang maging acquaintance ng grupo niyo ni Doktora Abarintos kung pwede." Paliwanag ng kausap na tinitigan din siya at parang ipinikit ng mabilis ang isang mata. "Gusto ko sanang anyayahan kayo sa lobby ng hotel mamaya and we can go to the bar para naman ma-enjoy natin ang gabi between drinks." Dugtong nito na may pelyong ngiti na pilit itinatago ng manipis na bigote. Naisip ni Leah parang hindi sa kanya interesado ang kausap. Pakiramdam niya ang tunay na pake nito ay ang karumit at katrabahong si Dr. Lina Abarintos. Well and good, naisip ni Leah. Makakatulong niya ang lalaking kausap upang matiyak ang kanyang tagumpay na maangkin si Professor Artemio Domingo. Well, itatanong ko muna sa kasama ko kung okay sa kanya. And please, Mr. Alcantara ba? Call me Dr. Leah Buenbiyahe, okay? Nakita niya ang biglang pagkapalis ng pilyong ngiti ng kaharap. Umayos ito ng tayo. Nag-astang seryoso sabay sabi, "Oh, I am so sorry, Doktora, but I can call you Leah." Napangiti na si Leah sa nakitang asta ng kaharap. "It's okay, Mr. Alcantara. You can call me Lay. At papasok na ako." Lumakad na si Leah palapit sa pintuan ng kwartong tinutuluyan nila ni Len. Nang akmang pipihitin na niya ang seradora ng pintuan, ay narinig niyang muling nagsalita ang kausap. "Thanks, Lay. At I will be at the lobby at 10 o'clock tonight. Kung pupunta kayo, I will be waiting." Patapos na sabi nito nang makitang tuloy nang pumasok ang dalaga sa loob ng kwarto. Pagkatapos ng huling lecture sa function room, ay agad tinungo ni Lynn ang kwartong tinutuluyan. Malamig sa loob ng kwarto. Iniwan nilang umaandar ang aircon. Matapos na ilapag ni Lynn ang hawak na kwaderno na dala-dala niya, ay binuksan niya ang maliit na refrigerator sa kwarto. Kumuha siya ng mineral water at pinawi ang uhaw na nararamdaman. Biglang tumunog ang telepono sa lamisita na nasa ulunan ng kamang hinihigaan niya. Room service? Naisip niya. Wala siyang ideya kung sino ang tumatawag o tatawag sa kanya sa oras na ito. Subalit biglang pumuno ang iglap na kaligayahan sa puso ng dalagang doktora nang marinig ang tinig sa kabilang linya. "Len, si Tim ito." Kakaiba ang galak na pumupuno sa puso at isipan ng magandang doktora nang marinig ang tinig ng binata. "Kung okay sa'yo, can we meet sa lobby ng hotel mamayang 9:30 p.m. kung hindi ka napagod na makinig sa mahahabang lectures kanina?" Paano sasabihin ni Lynn na nakakawala ng pagod ang marinig ang tinig ng taong nagpapasaya ngayon sa kanya? Iba ang ibinuka ng tinig ni Lynn. Sure, pero anong gagawin natin? Nagpapaon na ba siya na dapat may gawin sila pag nagkita sila? Natatawa siya at nagtataka sa kanyang sarili. Nagiging agresibo ba siya? Pwede nating pagmasdan yung kabilugan ng buwan sa hardin. Hindi natin nagawa yun noong una kitang makita doon. Natahimik si Len.
Nang hindi siya sumagot, narinig niya ang tinig sa kabilang linya. Karne ba? I mean, pwede tayong uminom uli sa bar. Gusto kita. I mean, gusto kong makasama ka ng matagal-tagal. Malaman yung mga iba pang detalye sa'yo. Parang nagsusumamo ang profesor. Iyon din naman ang gusto ni Lynn. Diniritsa na ba siya ng profesor? Diretsahan na bang sinasabi nitong gusto siya nito? Wala nang paligoy-ligoy? Parang gusto ni Lynn na mataranta. Bakit parang ang bilis naman ng pangyayari? Bakit parang matagal na silang nagkakilala? Bakit parang kilalang kilala niya na ang binata? Dahilan ba sa ang binata ang katuparan ng kanyang ideal na mangingibig? O dahilan sa sila talaga ang itinakda ng tadhana para sa isa't isa? Okay, magkita tayo mamaya sa lobby. See you. Yun lang ang sinabi ng magandang doktora sa kabilang linya. Subalit para kay Tim, isang magandang pangako ito ng isang magandang simula. Sa edad niyang 30, ngayon lamang nakadama ang binata na mabihag ng isang babae ang pihikang damdamin niya.